Unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Kababayan, talaga namang medyo o talagang mabigat itong paratang na pagdadawit sa pangalan ni Senator Joel Villanueva. No? Kung pakikinggan natin yung kanyang buong speech dito, ipapakita ko po yan sa inyo, pero yung intro natin, meron po siyang pinupunto. No? Si Dracula ang may kagagawan ng pagsipsip sa pondo or kabal ng Pilipinas. At meron daw mastermind itong si Dracula na ito. Asa na nga ba itong si Dracula? No? Para meron po tayong idea, no? Ang tanong kasi dyan, mga kababayan, para meron din po kayong idea, sino ba ang may control or may, ang may control sa budget, no? Or bantayan ang budget ng Pilipinas. Unang-una, merong iilan na talaga na bang masasabi natin, sila ang may control. Nandyan po ang legislative, executive, at yung DBM na sinasabi. Pero most especially, syempre, Congress or legislative, syempre at executive or OP, Office of the President. Ito yung mga sangay ng gobyerno na talaga namang masasabi natin may control para magka-release ng mga pera kung meron pong project ang gobyerno, at meron pong tinatawag na ito na 4-phase budget cycle, pero di na tayo pupunta doon. No, ang ating ipupunto ngayon para meron tayong idea lang kung sino talaga ang mastermind nitong maanomalyang DPWH Ghost Project. Siyempre meron ng mastermind. Tama naman dito si Senator Joel Villanueva. Meron tong mastermind. No? So itutuloy lang natin yung kanyang speech dito. Just to not belabor the issue anymore, because we have Senator Lacson who is set to deliver a privileged speech. May I just make a short manifestation, Mr. President, if I may? Yes, you may proceed. Yes, Mr. President, thank you. Mr. President, sabi po nung dating sikat na senador dito sa bulwagang ito, na itago natin sa pangalang Joker Arroyo, kapag bad ka, lagot ka. Pero ngayon, Mr. President, kapag good ka, lagot ka sa mga sindikato. Mr. President, ngayong araw pong ito, kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Mr. President, noon pa man tayo ay lumalaban na against this flood control issues, Mr. President. 2023, I'm just not sure, Mr. President, kung ready na po yung staff natin para i-show yung video na since 2023 ay dito po sa mismong bulwagan na ito at sa mga committee hearings, binabanggit na po natin ito. Please. Please po. Kinausap ko nitong nakaraang Karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas tao na. Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I don't know how else to say this, Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos, na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Sana ang hiling ko na lang po ay kahit na hindi po masisimulan next year, makita po natin talaga yung master plan para po meron ding confidence yung mga kababayan natin that
it's really moving, Secretary, kasi kung titingnan niyo po from last year tsaka this year, baka walang magsabing nag-improve talaga sa amin and I'm speaking from personal experience. Kinausap ko nitong Mr. President, noong pong time na yun, Mr. President, nagpunta po tayo sa Kalumpit kasama si Mayor Lem at si Governor Daniel Fernando. Binanggit po natin sa lahat ng news outlet na palpak talaga ang programa ng pamahalaan sa flood control. 2 years later, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas pumunta rin po doon sa the same town with the same mayor and with the same governor at sinabi rin po ng ating Pangulo, palpak nga ang flood control program ng pamahalaan. Mr. President, para po tayong sirang plaka, dito sa Senado paulit-ulit, 1.4 billion pesos ang budget ng gobyerno pero nasaan po itong flood control na ito? In the same year, Mr. President, kanina sa Kamara, sinasabi in the same year, may program daw po si Joel Villanueva. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo. Pero patuloy po itong tinatanong. Mr. President, sabi ng matatanda, kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor Vico Soto. Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng... Teka. Tagapagbantay ng Kamara. Sino kaya ang pinupunto dito ni Senator Joel Villanueva? Kamara. Hindi po ba Kamara? Ito po ay Congress. No? Yung binanggit natin kanina, isa sa may control sa budget ng Pilipinas ay legislative. Yan po ay Congress. No, ibig sabihin, merong Dracula sa Congress. No? Pwede rin pong may Dracula sa executive. Or, pwede rin pong may Dracula sa Senado. Kasi naungkat na rin yung pangalan dito ni Senator Jingo Estrada eh. Di po ba? So, isip po tayo mga kababayan. Ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin yung People's Initiative na may mga script na pinababasa at basa, scripted lahat. Kahit walang ebidensya, i-contempt mo. Kahit walang ebidensya, ipako mo sa krus. Mr. President, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan. Demolition job. Kasi mga sindikato nga ito mga kababayan. Pwedeng demolition job ito at maaaring nagamit. Napiling gamitin ang pangalan ni Senator Villanueva or ni Jinggoy Estrada dahil si Jinggoy Estrada ay perong pas na naging kaso. May posibilidad. Maaaring this time ay Romerez back or yung mismong mastermind ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na naiipit ngayon. Ganito ang gawin nyo. Pwede ganun eh. Kasi nga merong ulo yan kung sino nasa taas niyan. Kontrolado niya eh. Patawa-tawa lang sigurado itong mastermind nito eh. Mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tundok sa anlibaha. Mr. President, let me put this on record. Alam ko po kung bakit lumabas ang pangalan ko. Kahapon ho, Ginoong Pangulo and Senator JV and Senator Chis would attest to this. May hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga-DPWH sa Bulacan. Pinakita ko po sa kanila at sabi ko, i-bring up ko po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin, Mr. President and Majority Leader Migs, alam natin yung nangyari kahapon. So we were preparing, I didn't get the chance to attend the committee hearing. Pero ang sabi ko nga po kay SP Chis kahapon at kay Senator JV, this is way too low. Assistant District Engineer.
para namang bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon. And then ito nga po lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Kaya ang hiling ko po sa bulwagang ito, ang hiling ko rin sa ating Pangulo, alam ko na sincero po kayo, alam ko po na masakit po sa inyo itong nangyayari, pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo, kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Hindi na alam kung saan, kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? So yun lang po, Ginoong Pangulo, ang nais kong sabihin. Mr. President, binanggit po kahapon mga pangalang hindi pwedeng banggitin noon. Pero ngayon, Mr. President, may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito pong nangyayaring ito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Uulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa. At Mr. President, I will never betray my principle. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit 1 bilyong taon, kahit 1 trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Mr. President, my duty has always been to serve our kababayans. Lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. And that is where my focus remains, Mr. President. Finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, I will not be distracted by lies. And instead, I affirm my commitment to the work that truly matters, serving our people with honesty and integrity. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.